Oh, Hero, kakasweldo. Hello. Oo nga eh. Oh my God, ubos ang pera ko. Napadala na sa Pilipinas. Same. Ano bang ginagamit mong, ang tawag nito, remittance app? Oo. Shout out sa Kabayan Remit na isa sa mga pinakamataas ang exchange How rate. much ang exchange rate ngayon? Ngayon, 81.40. Baka naman, kabayan remit. Baka naman. Ako, nakatap-tap ako kasi mas madali siya. Naka-Gcash lang ako eh. Pero, pag sweldo ba, what do you normally do to treat yourself? Kumakain sa labas. Usually, actually, one of my favorite places to eat sa London is Flatiron kasi ang mura ng steak. The biggest beef steak. Tapos, masarap pa. And usually, nanonood ako ng sine. Or kung hindi sine, mga western shows. Mga theater, ganun. Ikaw ba? Yung Flatiron, di ba yun yung Yun yung chain siya ng mga steak na restaurant dito sa London. Parang marami na silang branches. Parang ganun. Yung, basta, way back nung nagka-COVID, dun ko kasi siya nakilala nung COVID times. Nagkaroon sila ng promo for NHS staff na parang free para kumain dun. Pakita mo lang ID mo. So, dun ko na-discover. And masarap naman pala talaga sila. Like, the best. Tapos after mong kumain, bibigyan ka pa ng free ice cream. Hanggang ngayon? Kahit after Hanggang na ng ngayon, COVID? hindi ka pa nag-flat iron? Hindi pa. You're missing a lot. Okay. Masarap. As in, masarap siya. I need to put that in my diary. Tsaka, gusto ko rin dati pa na pumunta dun sa Flatiron kasi may nakita akong post dati ng BTS na kumain sila dun sa Flatiron. Really? Noong 2019. Ka-level na. Ka-level ko ng BTS. Ikaw, nanonood ka ba ng sine or anything? Mga bisyo sa Central London? Ang tinitreat ko talaga yung sarili ko, well, my partner and I, we would go to a show. Manood din. Oo, manonood lang din ng theater. Pero hindi talaga mawawala is kakain. Kasi Of feeling ko course. ingrained na yan sa culture nating mga Pilipino na kumain. Oo, tsaka masarap din makipag-bonding to someone that you love over food. Subuan, gano'n. Tsaka one of my favorite experience talaga is, or activity rather, is to explore different cuisines. Oo. Kasi it increases my knowledge. Sorry. Kasi in order to experience a culture, you also need to experience their cuisine. Kasi dun mo makikilala ang isang kultura based sa kung paano yung pagkain kasi nila. Isa sa mga ways na you treat yourself is kumain sa restaurant. Oo. Is there a particular Filipino restaurant ba? Or may mga nakainan ka ng Filipino restaurants dito sa London? Well, the thing is, I think there's an agreement na the Filipino cuisine is getting known na here in London. Kasi marami na nagsusulputan ng mga restaurants. But one of my favorites is Casa and Kin. Ay, same. Kaya naman. Kaya naman. Casa and Kin, baka naman. Oo. One of my favorites kasi, alam mo yung, ang ganda ng vibe doon, tsaka ang sarap. Ang sarap ng food. Wow! Ang sarap! Nang dahil sa'yo, nakalimutan ko ang love life ko. Including yung mga pastries nila. Oo. And speaking of pastries from Casa and Kin, dun nga kami kumain kahapon nung sweldo. Diba? Tapos andun ako, tapos nakita ko yung mga tinapay nila, iba-ibang klase. Ano ba to? Ayan, so meron tayong box of threats or box of treats from Casa and Kin. That is their pan de coco. Sarap siya. Para siyang may silimarin extract with ginkgo biloba. With glutathione and silimarin extract with ginkgo biloba E. Diba? Podcast na naging mukbang. Well, sa labas, mukha nga siyang pan de coco na a little burnt on the outside na meron parang sprinkling on top. Ang sarap. Pero yung sa mga, itong sukatan, kung masarap ang pan de coco. Kasi Okay. pan de coco, tinapay ng coconut. Yung iba sa Pilipinas, unang kagat, tinapay lahat. So, tingnan natin sa unang kagat kung may coconut. Oh my God, pwede ba? Pwede, It's masarap, it's sweet. In fairness, may coconut. Kasankin, baka naman. Oo. So, apart from Casa and Kin, yung mga nakainan kong Filipino restaurant din, or natin, may isa na, yung bintang. Nakainan mo na yon. I heard about it, pero hindi ko pa nakainan. Ano bang meron dun? Nag-evolve na siya ngayon. Pero dati nung nakainan ko siya, parang may isa silang location sa parang Koreatown ata. Tapos yung pagkain nila was yung mga silog-silog type. Okay. Yung mga long silog, to-silog at that time. Okay. This was back in 2021 or 2022. Shit, naka-fake news ako. Pero yun, maraming mga Filipino restaurants here in London. But do you think
they preserve the authenticity of the Filipino cuisine? Like, do they actually deliver what a Filipino cuisine means, or what is the essence of the Filipino cuisine? What do you think? What's your hot take about that? Depende kasi kung saang restaurant eh. Pero itong sasabihin ko, yung Casa and Kin is authentic. As a Filipino restaurant, authentic talaga siya. Hindi siya pretentious. Actually, yung presyo niya, mura lang. Yeah. Imagine mo sa presyong 12 pounds, may pork sisig ka na. Kasi sa ikaw yung gagawa, di ba, sa home. True. Pero yun nga lang, authentic yung pork sisig nila. Pero ang little feedback ko lang is sana, meron silang mayonnaise. Kasi yung totoong pork sisig sa Pilipinas, di ba, in practice, kinakainan natin with Talaga? mayonnaise. Ano ba yung may pig's brain? Ay, dinakdakan. Dinakdakan or maskara naman yung pig's face. Okay. So, mayonnaise. Mayonnaise, sa amin sa parte ko ng Pilipinas, nilalagyan namin ng mayonnaise yung sisig. One time nakatry ako sa isang restaurant sa Pilipinas, nilagyan nila ng coconut milk. Ang sisig? Sisig. Ay, hindi pa pala na siyang Bicol Hindi. Express labas nun. Sama ang Hindi ko sarap. nagustuhan masyado. Parang ganun. Anong restaurant yan? Hindi ko na Yung kusina. Hindi ko na maalala ang pangalan niya, pero that's somewhere in the Philippines. But anyway, so yun nga. So I think my hot take is not everyone or not all restaurants here actually represents the Filipino cuisine, the Filipino food scene. Kasi some of it, I would say, they're trying to elevate it too much, that they are trying to Nawawala yung Filipino identity. exactly, they're trying to cater the Western, the Western taste or Western palate. Kasi, yung sinasabi nilang elevate the Filipino cuisine. Elevate the pit! Elevate the pit! Elevate the pit, ha? First of all, how can you elevate the cuisine nasa ground floor yung restaurant mo? Kasi sa kanila, when you say elevate Filipino cuisine, nilalagyan nila ng Western elements. Which is, para sa ibang tao, maganda. Kasi it's fitting their Western palate. Pero True. hindi eh. Like for example, yung adobo, let's say. Oh, yung adobo. Tapos nilalagyan nila ng chips on the side. Oo, parang ganun. Eh, hindi na siya adobo. Ang kulit nyo talaga, no? Yung traditional way of cooking adobo naman talaga, depende kung saan province ka. Pero in my province, traditional way is you put it in a pot, you mix all of the ingredients, and then you just leave it until yung mga liquid na ingredients is nag-evaporate. So basically, na-absorb ng chicken yung flavors, yung soy sauce, yung vinegar. Because we would like to, elevate the food. Kasi nga, sa dami-dami na ng show, like for example, yung MasterChef, we are trying to introduce the Filipino cuisine, but in a way na we're gonna cater the Western palate. Okay na to. Nilalagyan ng ibang ingredients. Tapos, kasi nga, dahil Asian tayo, gusto natin yung strong tastes. Dahil kinikater nila sa Western palate, nawawala yung ibang lasa. May isang restaurant sa Collindale na Filipino restaurant. Sinigang. Sinigang yung specialty daw nila. Ay ako, as a connoisseur of sinigang, kasi sinigang talaga yung favorite ko among all the Filipino food. Girl, yung sinigang nila walang lasa. Tapos, di ba, dapat maasim yun? Dapat maasim. Dapat yung walang lasa yung sinigang. Amoy putok sa katabi mo sa train. Oo, dapat gano'n. Dapat maasim. Diba? Wala talagang lasa. Tapos, feeling ko kasi hindi nila nilalagyan ng enough gabi in the scarcity of gabi here. Kahit yung ano man lang sana, yung mix na lang. Sinigang mix. Yung sinigang mix, hindi naman nila nilalagyan yun. Tapos nakita ko yung mga nagluluto. Hindi naman kasi pala Pilipino yung mga nagluluto. Yes, Kaya yes. hindi nila alam kung anong lasa ng totoong sinigang. Pero what's good thing about it is napapag-usapan na yung Filipino cuisine kasi because of these restaurants, maraming na-attract ng mga, people from different countries or nationalities, let's just say that. But the only thing with it is once they have this set of expectations already that the Filipino food is like this, blah, blah, blah. But let's say, for example, they decided to visit the Philippines, they would be really disappointed. Kasi sasabihin nila, why is this food too salty? Or why is this food too sour, mga ganon? Kasi nga, yung taste dito is masyadong na-modify na. Parang we're trying to impress a lot of people here na hindi siya too strong or too spicy. Mga ganon na lang, sabihin natin. Unlike with
Thai food or Vietnamese food. So kung ang Casa and Kin ay isa sa mga authentic when it comes to Filipino tastes, anong restaurant yan? Yung Ay, wala, hindi naman. Ayoko ng pangalan. Baka mamaya ma-decide nilang mag-sponsor sa atin. So. Hindi na natin ibabash, pero malalaman nila sa Soho yan. No! Pero what I appreciate here as well is there's a lot of Filipino restaurants din na they stay to what is the essence of Filipino karinderya. So I really like that. Yung mga kainan sa Earl's Court. Yung mga kainan sa yung Earl's mga, Court. Yung mga legit na turo-turo sa Oo. Earl's Court. Oo. Yun, legit yun. Gusto ko yun kasi, you know, it may appear rough, pero you know, Or cheap. Aminin Or natin. cheap. Or cheap. aminin natin, we really like that kind of vibe kasi growing up in the Philippines, that's how we eat usually. Lunchtime, turo-turo, mga ganon. So, churro-churro. Di ba? So, I really appreciate those kind of restaurants na hindi nag-change ng branding nila. It might not be appealing to the other nationalities, but for sure to Filipinos na, especially when you grew up here in the Philippines, that's very, very appealing to me. Authentic. Very authentic siya. So, kung ako, ang hinahanap ko sa isang authentic Filipino restaurant ay sinigang, which unfortunately hindi common dito. Ikaw, anong hinahanap mong pagkain or favorite Filipino food mo na hinahanap mo sa isang Filipino restaurant? Usually kare-kare kasi for me, I find it difficult to make kare-kare. Oo, same. Number 3 ko siya. That's why I like ayun, kasankin nga. Pero usually nga, kare-kare in order ko kasi number one, it's hard to make when you're at home. Medyo matrabaho kasi siya. And then, yun, malasa nga kasi yung base na is peanut. Parang appealing siya sa aking panlasa. Ayun, marami na kasi tayong style din ng kare-kare ngayon. May mga deconstructed, mga ganun, which I really appreciate kasi nga, as long as yung base na is peanut butter, then for me, that's kare-kare. Regardless if you use beef, you use it in pressure cooker, or gumamit ka ng pork na prinito mo muna, or grinil. Ano minimin mo na deconstructed yung kare-kare? Like, magkakahiwalay. Yung mga... Yung pak choy, hiwalay. Oh, hiwalay yung string beans. Oo. Mas andun yung peanuts, may peanut butter, tas nasa, alam mo yun, that's the proper way of elevating the ano. As long as the flavor of the food is still there. The flavor and the content, they're all still there. Oh, deconstructed for me, that's char. As a food, ano tayo na, connoisseur. Okay, so ano naman ngayon ang mga Filipino food na hindi mo masyadong gusto? Well, I like adobo in general. But what I don't like is putting potatoes in adobo. Kaya ayaw mo yung Filipino restaurant dito na naglalagay ng chips sa adobo Meron ba? nila? Oo. Ayoko naman naglalagay ng patatas. Ba't naman lalagyan ng patatas yung adobo? May rice naman tayo. Tsaka, I think for me, kasi nilalagay siyang extender. Pero hindi naman kailangan ng extender dito kasi mura lang naman ng karne dito. Diba? Mura lang yung chicken dito. Mas mura pa kaysa sa Pilipinas. Pero I don't... Well, you know, if you're just cooking at home and siguro nagtitipid ka or anything, it's okay. You put potatoes in your adobo. Pero, you know, one of my pet peeve. Ayoko ng ganong klaseng adobo na naglalagay ng potato. Wala lang, di ko lang trip. Yung adobo nyo ba nilalagyan nyo ng onion? Oo naman. Kasi may isa akong kilala na hindi sila naglalagay ng chopped onion sa adobo. I think it depends kung saan kang province. Kasi may tinatawag na Bisaya adobo. Adobong Bisaya, something like that. Ako yung ayoko naman na pagkain, sinigang, mahal na mahal kong sinigang. Pero ayoko ng sinigang na hipon. Why? Hate ko yan. Kasi mahirap. Kasi mahirap. Kasi yung para sa kanang hipon, dapat binabalatan. Eh kapag may sabaw na, parang hindi mo na siya makakamay. So kapag may sabaw, gusto ko, kukutsara na lang, tapos diretso sa bunganga So ko. you want pork instead? Oo, sinigang na Pwede bang baboy. isinigang ang Dapat. beef? Eh di nilaga na siya. Nila. Correct. Tama. Ano na pala yun? Nilagang bulalo. Kaya kapag tinatanong ko, Mama, ano ulam? Sinigang! Ay! Seated. Tapos pagkain sa harap ko, ay sinigang na hipon. Magbabalat ka pa. Oo, Effort. Kaya wag na. Eh, ikaw, ano yung ayaw mong Filipino food na pine-prepare dito? Ang ayaw ko na Filipino food na the way na pine-prepare nila dito. That could revoke your Filipino card. Ay, lechon. Oh my God! Hindi ko talaga gusto ang lechon. Ever since, kahit The views and opinions of the host does not reflect those of the network. the network. Kasi ang kapal ng hiwa ng baboy, nahihirapan ako. So kapag kinakagat ko yun, parang feeling ko may mga fiber talaga na nag-i-stack sa ngipin ko. Tapos andyan siya for 2 days. Kahit anong sipilyo at floss mo. Alam mo na sabi nila, the molars are the refrigerators of the mouth.
Kaya hit ko siya. Tapos hindi naman siya ganun kasarap. Kahit, kahit nandun ako sa Cebu, nag-try ako ng lechong Cebu. Sabi ko, hindi naman ganun. Hindi naman worth it. JB! Hindi worth it ang spike ng blood pressure. So, pag nasa fiesta ka, hindi ka kumakain ng lechon? Hindi. Oh my God, that's like the centerpiece of every Filipino major events. Oh, tapos yun pa, na makikita mo dun sa gitna ng table mo, yung patay na baboy. Makikita mo buo pa siya. Parang okay lang sa akin na it's baboy, pero ayoko makita kasi yung mukha nung kinakain ko. Tapos ito pa, isa sa mga lechon. Siguro another factor din ba't di ko siya gusto kasi nagkakagulo yung mga tao pag nandyan na. Diyos ko po! Diyos ko! Parang, oy, may lechon. Di ba nagtrabaho ka as nurse sa Pilipinas? Oo. Nag-Christmas party ba kayo sa ospital nyo? Yes. Nangyari kasi sa amin dati na Christmas party sa nursing sa hospital, iba yung buffet ng regular staff. Tapos iba yung buffet ng mga officers. Tapos doon sa buffet nila, andun yung lechon. Parang naging social symbol siya. That's true. It's a social symbol, yung Or lechon. status symbol. Oh my God! Parang bobo, nag-usap. Ay, fasting nga, di ba? Hindi, totoo. Naging ano tawag nun? Status symbol. Status symbol yung lechon. Kasi, alam mo yun, pag may okasyon sa Pilipinas, let's say for example, Christmas, especially if you're like an OFW, number one, nahihingin sa'yo ng Lechon, family mo. sponsoran mo Baka naman naman ng pwede lechon. magpa-lechon. Oo, nagiging requirement. Eh, paano yun? Kung hindi ka naman fan ng lechon. Kaya nga, so... I mean, I like lechon kasi, you know, crispy ang skin and all. Tsaka, pag nalipasan na yung lechon, pag kinabukasan, pwede mo siyang gawing lechon paksiw. Alam mo yun, Actually, mas bet ko ang paksiw kasi sa lechon. lulutuin mo siya, i-recycle mo siya hanggang sa maubos. Kaya gusto ko yung lechon kasi buong katawan niya, pwedeng makain yung internal organs, pwedeng gawing papaitan. Dinuguan. Eh, dito sa UK, marami na nagsaserve ng ano eh. Nagbebenta ng mga lechon. Alek ko na rin yung sa ano, yung kay Yung Daddy Cooks. Daddy Cooks, oo. Basta yung nang nagde-deliver. Tama ba? Daddy Cooks? Oo. Uncle Cooks. Tito Uncle Pinoy Cooks. kasi yun. pero meron nga mga nagsaserve dito ng, hindi nagsaserve, nagbebenta ng lechon for a very expensive price. Pero, although hindi ako masyadong fan ng lechon talaga ng baboy, there's na-realize ko na yung bumili kasi ako ng air fryer noong 2020. Tapos Nauso yun eh. Oo, kasi nga uso nung mga magluluto sa bahay during COVID. Tapos may na-realize ko na pwede ka pala gumawa ng lechon belly sa loob ng air fryer. Yeah. Titimplahan mo na lang siya. Meron ganun yung Uncle Pinoy. Meron silang ganung, pag nag-order ka sa kanila, ipapadala nila sa yung pork slab, yung pork belly. And then, iinitin mo na lang siya sa air fryer as far as I know. Una ko siyang natikman nung si Mish by Phil Creatives. Nagdala siya during birthday ng friend ko. And then, niluto namin doon using the air fryer. Which is actually, it was good. Hindi ko pa natitikman yan. Ano pangalan ulit? Daddy. Uncle Pinoy nga. Uncle Pinoy. Magkano man? Daddy ng daddy. Naghahanap ng daddy. Ikaw, ano yung controversial takes mo sa Filipino Di food? ba sinabi ko, adobo na ano? Well, yun yung ayaw mo. But is there a particular pa? Hindi kasi ako mapili, kinakain ko lahat. Papaitan. Papait. Yung mga hindi masyadong nahugasan na laman loob. Ano? Kinakain mo ba yung laman loob? Gusto mo hugas na hugas? Oo naman. Mas malinis, mas masarap. Yung amoy safeguard. Gagoy ba yun? Kung may babaguhin ka sa Filipino food scene sa London, ano yun? Ikaw muna. Wala akong naisip ngayon. Kung may babaguhin ako sa food scene sa London, yun na-mention na nga natin, di ba? Hindi mo kailangan i-elevate ang Filipino food. Let people love it because of Filipino food. Kung sino mang mahilig kumain ng Pinoy food. Tsaka number 2, location. Kasi karamihan sa kanila, nasa Central London, which I get kasi siguro andun yung market. At saka mas multicultural kasi yung mga tao sa Central London. Siguro mas willing to explore different types of food. Pero sana, dagdagan nila yung... Sana, kung may magbubukas ng Filipino restaurant sa London, they look into the other areas. Like for example, Northwest London. Sa pagkakaalam ko spoon and rice lang ang meron sa Northwest London, which is bandang Wembley. Wembley Park, meron dun. Oo. So yun lang yung go-to ko kapag
pag nagki-crave ako ng Filipino food, which is maganda naman sila, masarap din yung pagkain nila. Actually, gusto ko yung barbecue nila. And Oh, yeah, it's so good. yung may isa din sila na hindi yung pork adobo, yung parang pork, grilled na pork. Oo, tapos pwede mong pumili kung both chicken and pork. Yes! Oo, gusto ko rin yun. Gusto ko yun. Spoon and rice. Ako naman, kung may gusto akong baguhin, siguro, dagdagan nilang servings. Oo. Dagdagan nyo naman ng servings kasi alam niyo naman paano kumain yung mga Pinay. I understand din naman, syempre, Kailangan kumita. on a business side, kailangan kumita. Pero wala naman sinabi na bawal dagdagan ng serving. At saka, I would agree na yung location niya. You know, I'm just really happy din na these food establishments are being introduced to different people, especially to the British palate. Kasi nga, Oo. yung fish and chips nila, puriagaba, ano lang naman. Ay, saka isa pang gusto kong ibago sa sa Filipino cuisines dito is yung proper na genuine street food. When I say street food, isaw. Isaw. Walang nagbebenta ng isaw dito. Kasi may mga requirement dito, JV. Alam ko, pero may mga Polish shop na nagbebenta ng chicken intestine. Yung mga Polish, sila, yung choice of karne nila, parang similar sa Pilipinas. Doon ako bumibili ng masarap na chicken liver. Yeah. Sa mga Polish na That's groceries. interesting. A lot of people would think na dahil nandito na tayo sa UK, we're gonna gravitate towards Western food. Pero is there a particular reason sa'yo, in your heart, bakit bumabalik at bumabalik ka pa rin sa panlasang Pinoy? Pag nakasanayan mo, yun na lang din ang kinakain. Kasi mahirap din kasi, for example, magpasta ako for this week. Hanapin mo rin yung rice at saka ulam ng Pilipino eh. Syempre, it's engraved na siya sa ating personality, kumbaga, sa ating kultura. So, it's very difficult to change your diet. For some people, it could be easy for them. But for me, hanapin ko pa rin yung lasa at asim ng sinigang. Alam mo yun, nagkikrave ka kasi nga, yun ang nakasanayan mo. Although, some of the tastes of the Filipino cuisine are, I would say, acquired taste. Most of our food are acquired taste. Kung hindi mo siya ma-appreciate if you didn't grow up, eating it. There are food in the provinces that are not known to Luzon area, like Manila. How about you, ikaw? Kasi nalalapit nga ako sa taste of home. Hahanap-hanapin mo as what you mentioned. Kasi pag kumakain ako ng, let's say, sinigang na maasim, feeling ko natatransport ako ulit sa barangay Cagay, Rojas City, Capiz. Tapos nasa kabilang kwarto lang yung nanay at tatay ko na nag-aaway. Magaling ka ba magluto? Dito ko na lang nalaman na magaling pala ako magluto. Ano ba yung mo? Kumbaga... Specialty ko? Specialty mo. Tuna sisig. Ay, ang galing. Tuna sisig. Tapos, nung time na fitness era ko, syempre high protein kasi white meat yun eh. Yeah. Yun ang niluluto ko. Tuna sisig. Galing. Galing naman. Matry nga yun. Lutuan kita. Yun yung time na lumaki-laki pa yung muscles ko. Powered by tuna sisig. Ako maybe binagoongan. Alam mo yun? Oo, binagoong ang baboy. Binagoong ang baboy. Is that a Bisaya way of I don't know. cooking? Nalaman ko lang yan dito nung ginugol ko. Pero naging specialty ko na lang siya kasi sabi nila masarap. Pero yun na, masarap ko siya. Pero what is your reaction towards people who are saying na Filipino food are unhealthy food? Kasi kumpara sa mga Vietnamese food, sa mga Thai food, medyo... Na masabaw at magulay. Sabaw, no? oo. Tayo kasi it's always like meat or high in cholesterol or salty or it's too sour, mga ganun. What's your reaction towards that? Actually, I agree. Really? Hindi healthy ang Filipino food, pero masarap kasi, di ba? Yun naman masasarap yung mga bawal. Sabagay. Pero kung titignan mo kasi yung mga Pinoy na hindi nagre-regulate ng diet at food, because of the high sodium and sugar content, napansin mo, yung mga Pilipino prone to truncal obesity. Yung skinny fat. Yung mataba dito, pero maliliit ang braso. Pansinin mo dito, yung mga tito-tita dito na may pera na kasi kaya afford kumain ng Filipino food, magluto anytime. Yun, malalaki ang dito pero maliliit ang braso. Parang si Liza Marcos. Gag. Yes. Ako naman, I don't think it's unhealthy. It's just because the way we present our food are the event or celebration food. Like lechon, lumpia, mga malalangis. Yun kasi ang siniserve lagi. But if you're gonna explore more about Filipino food or cuisine,
merong mga food na mga healthy. Like chop suey. Or chop suey. Or like for example, in my place, in Leyte, we have this so-called lawot-lawot. It's like a vegetable. It's a vegetable dish with 21 vegetables? 21 vegetables. Wala akong alam na 21 vegetables eh. O sa bahay kubo nga, 18 different Diba? vegetables lang. Lamang kami sa Leyte. Dinagdagan nyo ng 3. Lamang kami sa Leyte. We have this so-called as lawot-lawot, where you mix different kinds of vegetables and then may coconut milk and then some sort of mga condiments. Masarap siya kasi when I grew up, may nagbebenta sa amin dun sa may market namin ng every night ng vegetables na tag 5 lang or 10 pesos. Tapos meron ka nang yung naka-cellophane siya, nakapack. So for me, not all Filipino food or Filipino food are not unhealthy. Hindi lang namin kasi kilala ang... Oo, hindi lang kilala. Tama. Tsaka, ayun nga, yung ini-introduce kasi na Filipino food are the celebration food, the event food. Natandaan ko lang yung isang kwento. Yung babae sa restaurant, nakatingin siya sa menu. Waitress, excuse me, bakit? Yung chop suey niyo po, good for the health po, ma'am. Going back, kasi yung mga ganong klaseng Filipino food na sinasabi ko, yung mga ingredients din kasi mahirap hanapin. So, mahirap siyang i-prepare at saka i-serve in this type of country kasi mahirap hanapin niya yung mga ingredients. Actually, tama ka. Kasi kapag nagsisinigang ako, hindi ako nakakapaglagay ng kangkong. Oh, diba? Ang nilalagay ko spinach. May iba lang tayo, pero mukhang masarap nga to. One of the most popular Filipino icon, cultural icon is the Jollibee. Of course. It's a big thing. Oo. But do you feel it's like some sort of a joke in the foreign country? Oo. Why? Kasi I have a take then why it's being considered as a joke. But for me as a Filipino, as hurtful as it is, I feel as well na parang nagiging joke nga siya. Oh, nasasaktan ako kasi sa atin sa Pilipinas, 'di ba? Kapag sinabing spaghetti ng Jollibee, kakainin niya ng bata. Exactly. Kasi ganun siya ka-appealing. Oo. May kilala pa nga ako dati na yung pinsan ko na maliit. Pag spaghetti, hindi niya kakainin. Pero pag lalagyan mo ng kutsarita or tinidor ng Jollibee, yung may mukha ni Jollibee na plastic, kakainin niya. Ganun kalakas ang identity ng Jollibee spaghetti sa Pilipinas. Sa Pilipinas. Pero dito, may kakilala ako na dinala na dun yung jowa niyang puti. Na-insulto ata siya sa Jollibee kasi may lahi siyang Italian, ayaw niya ng Of course. spaghetti na... It is expected though. Oo. Kasi iba yung standards nila. Funny enough, the first Jollibee here in Europe was in Milan, Italy. Di ko alam. What a joke! But yeah, I understand. Kasi especially yung spaghetti natin, Filipino spaghetti is usually sweet and we don't use like much of tomato sauce. Oo. We use banana ketchup, which is very odd. If you're someone who is not familiar to Filipino cuisine, banana ketchup? The ketchup itself is already weird to put in a spaghetti. But banana, mas weird siya. Pero, the background, the history of that one is because we have scarcity. Yes. What he said. Scarcity. Yun niya. Kulang tayo ng tomato sa Pilipinas. So, yung ginagamit natin instead is the banana. Parang pre-noses siya. Nilagyan ng food coloring para maging red. At alam mo, babae ang nag-invent Ay, yan. babae ba? Oo. Siya ay si Maria Ilagan Orosa. She invented banana ketchup. Si Maria pala. Maria Orosa. Anak ni Mr. and Mrs. Orosa. Naasawa ni Oroso. So yeah, ginawa niya yon as a local alternative to to tomato ketchup, utilizing the Philippines' abundant banana supply. Pero, our Jollibee fried chicken can actually Stand toe-to-toe. Oh my God, it could compete with other fried chicken out there. Kasi masarap naman talaga ang Jollibee fried chicken. Lalong-lalo na kung yung specific na gravy ng Jollibee. Di ba? Mas masarap yung gravy natin kaysa sa KFC na gravy. Ayun yeah, but then again, we tend to get hurt because the nostalgia behind Jollibee for Filipino people is, the root of this is deeper. Like for example, we only eat Jollibee if bagong sahod or we have a celebration.
So it's a big part of our life, of our culture. Kasi I remember nga din a commercial during our childhood years na Jollibee is something that you look forward to. Yung isang tulog na lang, Diba? Jollibee na naman. Oh, dyan pa si Aga Mulag. These people who made Jollibee very popular. So I understand where are we coming from, bakit tayo na-hurt. But then again, we have to consider as well na, look, we're trying to introduce this food to the foreign people in a foreign country, then, it is expected. Some people will love it and some people will hate it. It is what it is. Pero ang akin lang naman, I mean, if you're another nationality and you don't like Jollibee, then that's fine. Maybe that food is just not for you. Exactly. Diba? That doesn't have to be for you. It's actually for the 105 million Filipinos. Because I stand here not as one, but as 104 million Filipinos. Another thing is the ube. Oh, What are your thoughts about ube being, how would I say Gentrified. this? Gentrified. ano may sabihin ng I'm meaning gentrified. gentrified? Yun nga, yung pinapopularize siya Oo. para na-bring into siya sa mainstream. Oo. Hindi ko naman gine-gatekeep ang ube. Yeah. Pero yun nga na kasi, yung ibang establishments, like for example, gagawa sila na ng ube pandesal. Yeah. Tapos pagkagat mo, hindi naman to ube. Oo, parang Food wala coloring lang na purple. Pumunta ka sa Pret, meron silang ube drink. Na-try ko, tumaay ako, green nung lumabas. It doesn't even taste ube. And to be fair, ube doesn't taste sweet. Hindi ba? Di ba Hindi. yung ube na kakanin sa atin? Hindi ba siya matamis? sweet talaga. Well, it's a root crop basically na hindi talaga siya matamis. Naging matamis lang siya kasi obviously hinahaluan na ng sugar or condensed milk, ganun. So, yung nagiging thought or nagiging perception ng other nationalities or the other countries is ube is sweet. Because unlike matcha is like, it has this earth flavor or grass flavor na we're trying to preserve in every matcha drink. So ube, on the other hand, since it's not being understood really well, we tend to present it as really sweet. It's sweet. It's a dessert, kumbaga. So lahat na ng pagkakaintindi ng ibang nationality, ube is sweet. And I think most of the Filipinos does think as well like that. Ako rin, ngayon ko lang din nalaman. Oh, di ba? Yes! Talino ko dyan! Kasi hindi kasi ako kumakain ng root crop sa Pilipinas. Hindi ka kumain. Grabe ka naman. So, yun. So, yung nagiging gentrified siya and then nawawala din yung essence niya kasi tingnan mo naman iba-ibang establishment. And at the same time, I have a strong opinion towards these big establishments na nagbebenta ng ube but they're not actually supporting the Filipino market. Do you know what I mean? Bakit? Saan na-import yung ube nila? I don't know. I have no idea. That's the thing. See, we don't even know but that should be part of their marketing. Kasi that's one way to be recognized, yung Filipino. Oo. Kasi dapat, at the end of the day, ang pinanggagalingan ng supply chain is ube sa Pilipinas. Di ba? So, dahil sa popularity ng ube, sana nakaka-benefit ang Pilipinas economically. Especially ngayon na walang-wala ang Pilipinas. Definitely. Kasi when we say matcha, the first thing that comes to your mind is Japan. Di ba? So that should be the same to ube. Final words to our viewers who want to introduce Filipino food to their other nationalities na kaibigan. I think the best way is, obviously, if you have the time, ikaw na magluto. But if you would like to bring a specific person, especially kung ibang nationality, is dalhin mo siya dun sa mga hindi masyadong mainstream. Kasi most of the time, yung hindi mainstream, yun yung mas masarap. It doesn't mean kung fancy ang restaurant, masarap ng pagkain. It doesn't mean like that. Hindi siya equal. As I've said, kung saan pa mas maraming rough edges, yun pa yung mas masarap. So that's gonna be my advice. And also, order the basic food. That's the best way to introduce, as a beginner to Filipino food. Yung mga basic, yung mga like adobo or sinigang. Kasi I think that's something new to their palate. Bago mo pakainin ng papaitan. Correct. Bago pakainin ng papaitan ng mga Adidas. Ay, ikaw, what's your advice? Ang advice ko, if you want to introduce someone to Filipino food, dalhin mo na lang sila sa Casa and Kin. Kasi it's authentic, it's cheap, tapos may dessert na rin doon. Oh, there's another one pala, Panadera. Have you tried Panadera? Nakikita ko sa social media mo. It's so good. Their sando is so good. Although, Anong sando? sandwich nga. Yung may itlog?
Basta sandwich siya. Sarap. But then again, my hot take on this one is sando is not being served naman talaga sa Philippine restaurant. Anong sando? Sandwich? Oh, sandwich. Sando is sandwich, short for sandwich in Japanese. So, ginaya niyo yung concept ng Japanese sandwich. Di ba may malalaki silang ano? Oo. So, yun. So, masarap ang sandwich, sando sa Panadero. Nagde-trending siya kasi maraming influencers na pumunta doon. But, I would agree to the influencers na ang sarap talaga niya kasi nakailang beses na akong bumalik doon. Si Enchong D pumunta dun. O, di ba? Nakita ko yun. Ka-level namin si Enchong D. So, yan. At ito na naman ang isa sa mga pinakamaluwag. At ano yun? I tried. Di ko kaya. At ito pa rin ang isa sa pinakamalawak at pinakamaluwag na kwentuhan. This is Pukeps. Pinoys in the UK in every possible scenario. Bye!